Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa DOJ si Gretchen Barreto kaugnay ng isyu ng missing sabongeros. Matipid ang sagot ni Barreto ng usisain tungkol sa kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Do you think this investigation will be fair? I trust. Naghain na ng counter-affidavit sa DOJ ang aktres sa si Gretchen Barreto para yan sa preliminary investigation sa multiple murder complaints, kidnapping with serious illegal detention at iba pang reklamo na inihain laban sa kanya ng pamilya ng mga nawawalang sabongero. Kabilang si Barreto sa higit 60 personalidad na isinangkot ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Ano po gusto niyong sabihin po sa publiko? Nothing for now. Ayon sa abogado ni Barreto, walang basihan ang mga akusasyon kaya hiniling nila na maibasura ang mga reklamo. And if you look at the complaint affidavit, is actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness who also himself lacks credibility in the. Kasama naman ni Patidongan na dumating ang kapatid niyang si Ella Kim. Dumalo rin si dating NCRPO Chief Jonel Estomo. Bumuelta si Patidongan sa nagsabing wala siyang kredibilidad. Gusto na nilang ubusin yung pera nila, di ba? Una, doon sa pag-entrapment doon, yung ginawa naming entrapment doon na si Mr. Atong Ang mismo at yung si Jaja. Ang complainant na si Jaja Filiarta, sinabing marami ang nagtatangkang manuhol sa kanila para iurong ang kaso. Talagang pera po ang pinapalakad nila para maabsuelto yung mga nagawa nilang krimen. Kahit ano pong i-offer nila, kahit anong ibigay nila sa amin, hindi po namin iurong yung kaso. Wala naman sa preliminary investigation ng negosyanteng si Atong Ang, pero present ang kanyang abogado. Itinanggi niyang may kinalaman ng negosyante sa mag-asawang suspect na naaresto sa Taytay Rizal matapos tangkaing manuhol ng 1.5 million pesos kay Filarta. Hindi pa rin daw handa ang kanilang counter-affidavit. Hindi yun naman namin maihahanda yung counter-affidavit ni Mr. Ang sa loob ng 6 na araw na nakaraan lang ngayon mula nung kami ma-serve ng subpoena. Yung mga ipinadala sa aming papeles ay kulang-kulang. Sa September 29 ang susunod na hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.